Magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Mystery Horror. Ako nga pala si Nico, natubong Debaisiha. Bali, isa akong seasonal farm helper sa probinsya. Madalas akong nagiging taga-tanim, taga-ani, at kung minsan ay taga-hilap pa ng kalabaw kung kinakailangan. Sa madaling salita ay simpleng tao lang ako, na walang kaarte-arte sa katawan. Basta may trabaho, walang nanggo. Pero heto mga tol, may kwento akong hindi ko malilimutan. Nangyari to nung summer noong 2017. Sobrang init ng panahon. As in, kayang magprito ng itlog sa kalsada dahil sa sobrang tirik ng araw. Kasama ko noon yung pinsang kong si Jomar. Sumama ako sa kanya pabundo para tumulong sa isang kaibigan niyang may taniman ng ube. Bale, 2 linggo lang dapat ako doon. Tulong lang para makadagdag kita para sa enrollment ko. Yung lugar, hindi ko na nababanggitin ang eksaktong pangalan. Pero sa taas siya ng bundok na halos walang signal, walang kuryente, at ang mga bahay, hiwa-hiwalay. Tipong may kalahating kilometro ang pagitan. Medyo creepy dahil sa umpisa pa lang kasi, sobrang tahimik ng lugar. Lalo na kapag gabi. Kaya mahimbing akong nakakatulog dahil lagi akong pagod sa gawain sa bukid. Isang araw, sinabihan ako ni Jomar na maghatid ng mga gulay sa kabilang baryo. Tatawirin ang ilog tapos akit sa bundok. Routine na yun sa amin. Pero may isang parte ng bundok na pinapaiwasan sa aming daanan. Doon kasi nakatira si Mila. Bali-balita na isa daw itong mangkukulam. Hindi ko alam ang edad niya. Baka late 20s or early 30s. Hindi siya kagandahan. Hindi matangos ang ilong. Sira-sira ang mga ngipin at laging nakaalsa ang mga buhok na tila kasing tigas ng alambre. Gayunpaman, palagi naman siyang nakangiti. At madalas siyang nagbibigay ng kung ano-anong mga prutas kung sakaling mapadaan ka sa lugar niya. Tahimik at mailap siya sa mga tao kaya naninirahan siyang mag-isa sa isang kubo malapit sa gilid ng bundok na malayo sa ibang tao. At ayon sa mga matatanda sa baryo, wala rin siyang kamag-anak at mula pagkabata ay kilala na siyang iba o hindi pangkaraniwan. Madalas siyang makitang palakad-lakad sa kagubatan na parang may hinahanap o kinakausap habang nakasuot ng mahabang damit na tila ayaw ipakita ang kanyang mga balat. Mapungay ang kanyang mga mata na parang malungkot pero may kakaibang pakiramdam na nanunuot sa pagkatao mo kapag tumitig ka dito. May kung anong misteryo sa presensya niya na kahit hindi siya maganda sa panlabas ay may hatak siyang hindi may paliwanag. Dati daw, may mga pagkakataong sinasaktan si Mila ng mga tao sa baryo. Binabato siya habang dumadaan. O kaya, hinanakaw ang nakasampay niyang damit sa may batis. Minsan pa nga, sinabuyan siya ng buhangin sa mukha habang pinagtatawanan at tinatawag na bruha o malas. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, ilang araw matapos siyang alipustain ay laging biglang nagkakasakit. Inaatake ng mga alaga nilang hayop gaya ng kalabaw o kaya naman sumasakit ang tiyan ng ilang mga taong gumawa sa kanya ng hindi maganda. Kaya nagsimulang kumalat ang chismis na may sumpa si Mila o kaya may koneksyon daw sa mga nilalang ng gubat. Dahil dito, pinili na lang ng mga tao na umiwas sa kanya at ang kanyang pangalan ay naging bahagi na ng mga pananakot sa mga bata tuwing sasapit ang dilim. Hanggang sa isang araw, habang nagpapahinga ako sa ilalim ng isang puno, may babaeng lumapit sa akin. Medyo kakaiba ang dating niya kahit hindi siya kagandahan. Kung tutusin niya, parang hindi siya sanay sa tao. At yun na pala si Mila. Ilang beses din siyang nagbigay ng mga prutas sa amin na kailanman ay hindi ko tinanggihan. Lalandan, saging, at may kasama pang ngiti na awkward. Minsan habang tinititigan ko siya ay
May kakaibang pakiramdam na gumagapang sa katawan ko. Yung para bang naku-curious ako at na-excite. Na parang may humihila sa akin para lumapit sa kanya. Sa mga sumunod na araw, palagi siyang nagpapakita. Tahimik lang. Palaging may dalang pagkain. Gabi na nga kung minsan. Ang napagtataka ay lagi niyang alam kung nasaan ako. Kaunti lang siya kung magsalita pero ramdam ko yung tingin niya na parang hinuhubarang ka. Tapos isang gabi, habang nakahiga ako sa banig, bigla siyang sumulpot sa pintuan ng kubo. Walang suot na sapin sa paa. Dala na naman ng basket ng mga prutas. Sabi ko sa sarili ko, "Tangina, Nico, anong ginagawa mo? Huwag mong papasukin yan." Pero pinapasok ko pa rin siya. At doon nagsimula ang mga kasalanan ko. "Para sa iyo to, Nico." Sabay abot ng basket ng prutas. Sabay tingin na parang may kahulugan. Siyempre, tinatanggap ko dahil baka mamaya magalit at kulamin pa niya ako, diba? Sandali kaming nag-usap hanggang umalis na din siya kalaunan. Isang araw, nakita niya akong nag-iigib ng tubig sa kalapit na batis. "Nico," sabi niya, "gusto mo ba ng masarap na nilaga? Halika sa kubo ko sa itaas." Gusto ko sanang tumanggi, pero parang ang katawan ko kung saan ang sumama sa kanya. Pagdating namin sa kubo ay pinapo niya ako kaagad. May pagkain ang nakahain, may kape, at sa gilid, may nakita akong naksinding itim na kandila. Kumain ako kahit may halong pag-aalinlangan sa mga nakikita ko sa paligid. At simula nun, pag-uwi ko ay parang hindi ko na siya maalis sa isip ko. Sa gabi, madalas kong naiisip ang mga ngiti niyang makahulugan. Sa araw naman, hinahanap-hanap ko yung amoy niya. Yung pinaghalong usok ng insenso at amoy na hindi ko may paliwanag. Minsan isang araw, ay naghatid ako ng mga gulay sa kabilang baryo. Hindi ako nakauwi kaagad-agad dahil bumuhos ang malakas na ulan. Malapit na ako sa kubo ni Ate Mila kaya doon na ako nakisilong pansamantala. Mas lumalakas pa ang ulan. Walang tigil kaya't napilitan akong makituloy pansamantala nung araw na yon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nung gabing yon pero habang pinagmamasdan ko si Mila na nakaupo sa gilid ng papag, parang may bumubulong sa akin para lumapit sa kanya. Yung manipis niyang tapis, parang sinadya niyang bitawan at mahulog sa sahig. At sa liwanag ng lasera, nakita ko ang hubad niyang katawan. Nang magtama ang mga mata namin, hindi na ako nakapagpigil. Lumapit ako at doon ako nakaramdam ng kakaibang init ng katawan. Hindi siya nagsasalita, pero ang bawat galaw niya parang nag-aanyaya. Parang sinasabing, "Huwag kang matakot." Nang magtagpo ang aming mga labi, ramdam ko ang panginginig niya. Hindi lang dahil sa lamig ng bundok, kundi sa kakaibang pagnanasa na ngayon lang niya siguro mararanasan. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang katawan at nangyari na ang hindi dapat mangyari. Hindi ko na halos matandaan kung papaano. Malamig ang gabi, pero nag-init ang mga katawan namin ng mga sandaling iyon. Habang nasa ilalim kami ng lumang kumot, ramdam ko ang lambot ng balat niya. Hindi siya ganun kaganda, pero sa mga oras na yon, para siyang diwata sa paningin ko. Pikit ang mga mata ko habang hinahaplos ang katawan niya. At napapakapit siya sa balikat ko. Dinig ko ang mga ungol niya. Ay hina na parang naglalanding pusa. At ako, para naman akong mauubusan ng hininga. Kinabukasan, hindi ko na maalalang gusto ko pa ulit na bumaba sa baryo. Ayaw kong iwan si Mila. Ayaw kong may ibang makakita sa kanya dahil nakakaramdam ako ng selos. Hindi ko maipaliwanag sa tuwing may kausap siya ay pinagdududaan ko at pinag-iisipan ng hindi maganda. May isang lalaki pa nga umakyat para bumili ng ube at halos gusto ko na itong suntukin.
Sabi niya, Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang mahal ko. at naniwala na akong wala na akong ibang iisipin kundi siya at siya lang. Hanggang sa isang araw ay dumating si Jomar. Madaling araw pa nga yun nang marinig ko siyang tinawag ang pangalan ko sa labas ng bahay. Nico, ano bang ginagawa mo? Nabigla ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magtatago. Hinawakan niya ang braso ko, sabay hagis ng asin sa paligid. Napaso si Mila sa mga butil ng asin na dumampi sa balat niya kaya't siya ay napasigaw. Hindi siya mabuting tao, Nico. Sigaw ni Jomar. Anak siya ng angkan ng mga mangkukulam. Nang tinignan kulit si Mila, ay nagiba na ang itsura niya sa paningin ko. Sa isang iglap ay naging kulay abo ang kanyang balat. Ang mga buhok naman niya ay nanumbalik sa pagkakaalsa na animo alambre. Kitang-kita ko rin na ang mga mata niya nagbabagang pulang-pula habang umiiyak. Mahal na mahal kita, Nico. Bulong niya habang tuluyang tumatakbo palayo. Halos hindi ko na matandaan kung paano nila ako iniuwi pabalik sa amin. Nagwala daw ako, hinimatay, at ilang araw akong nilagnat. Sabi ni Jomar, tinanggal niya ang gayuma gamit ng asin, dasal at langis. Nagsuka ako nang nagsuka hanggang sa iluwa ko ang mga tinapay na may hibla ng makakapal na buhok. Ang baso naman ng tubig na inilagay ni Jomar sa ilalim ng kama ay naging malabo at malapot. Nangangahulog ang wala na ang gayumang nilagay ni Mila sa akin. Sobrang gulo ng isip ko noon. Hindi ako makapaniwala na nagmahal pala ako ng isang taong hindi ko naman gusto. Pagkaraan ng 3 buwan ay may dumating na balita galing sa kabilang baryo. Si Mila ay natagpo ang nakabitin sa puno ng akasya na wala ng buhay. Tahimik akong napaupo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit? Takot? O pangulila? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si Mila. Sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin mula sa bundok, ay parang kasama nito ang bulong ng pangalan niya. Mahina, malungkot, at nagmamakaawa. Hindi ko alam kung totoong pag-ibig na ba yung naramdaman ko o bahagi ng isang sumpang hindi ko na mabubura sa alaala ko. Maraming salamat sa inyo na nakinig sa kwento ko at sa paglalaan ninyo ng oras. Sana'y magsilbi itong paalala na hindi lahat ng nakakaakit ay dapat nating lapitan at hindi lahat ng pag-ibig ay tama. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat.